Hello, kumusta na naman kayo? Welcome na naman sa mumunting channel ko. Ngayon, may isi-share na naman ako sa inyo. Lalong lalo na sa mga beginners, baka hindi naka-encounter nito. Simpleng appliances lang to, pero lagi rin natin ginagamit minsan to sa mga tahanan o sa mga establishmento, hotel, barko, nagagamit natin to. Kaya isi-share ko to sa inyo, baka sakaling may encounter ninyo na hindi pa familiar sa inyo, baka makunan nyo ng ideya to ipapakita ko sa inyo. Isa siyang shower heater to. Bali, na-request pa namin to sa Peru. Ayan, kalentador elektriko. Meaning water heater, o yung kalentador sa atin yung inita ng tubig, yung pakuluan ng tubig. Magkaparehas lang sa Espanyol siya. Then ito yung model niya, Bosch siya, Tronic 3000C 220 9.5 kilowatt. Napakalaki, napakalakas. Kaya hindi pwede sa atin to. Yung model niya sarap na sarap ang ligo, pero pag sa Pilipinas sa atin hindi obra to. Sarap na sarap ka nito magbayad ng kuryente. Napakamahal yung kuryente sa atin. Kaya mayroon ako isang paraan dito. Katulad nito, hindi rin match yung papalitan ko. Medyo okay rin yung kable niya, pero yung circuit breaker is maliit, 30 ampere lang. Kaya ayan, bubuksan ko, ipapakita ko sa inyo. Daming wirings. Then mayroon naman siyang mga safety device dito. Makikita natin, ipapakita ko na lang to sa inyo, baka sakaling ganito rin yung ma-encounter nyo. Mayroon naman mga electric water heater na electronic control na. Yung thermostat nya, yung regulator nya is electronic na, digital na, parang napakasimple gamitin. Mayroon din ako ipapakita sa inyo ganun, mayroon din ako ganun. Ito, gagamitin ko na rin to kasi nandito na. Ang gagawin ko nito is i-condemn ko na lang yung isang yung isang heating element nya. Bali double to. Ayan, naka common lang yung isa nila, then kanya-kanya silang supply. Ibig sabihin nun, pag pinindot mo yung isa lang yung gagana. Pag pinindot mo yung dalawa na sila yung gagana. Katulad niya yung nakalagay sa, ayan, indicator niya is 1. Pag pinindot mo dito, 1 lang. Pag pinindot mo yung 2, magiging 3 na sila. Sabihin 1 to 3 speed, naka 3 speed na sila, nakadoble na yung power nila. So yung 1 nandito sa manual niya, yung isang heating element is about 4 kilowatt. Pag dalawa na sila, aabot na siya ng 9.5. Then sa manual niya is 8 kilowatt pa rin. Pero then ngayon kinuha ko yung amperahin niya, dinivide ko yung 8,000 kilowatt, dinivide ko sa 220 is about 36 ampere to 40 ampere yung kakalabasan. So napakalaki. Magti-trip off yung circuit breaker, din medyo maliit yung cabling ilalagay natin dito. Saka grabing init na nun. Lalo na yung iba, pindot lang ng pindot, dalawa na kahit pagsasabihan. Kaya ang gagawin ko nito is i-condemn ko to. Yan. Kasi yung isa is, ayan, naka-direct na, dumaan lang ng thermal switch. Then papunta dito sa, ayan, i-on mo lang to yung switch, pabalik dito sa heating element, gagana na yung isa. Kasi naka-common lang yung black na yan. Ayan yung main supply nya. Ayan, line, neutral line, or line to line, pwede naman. Then ngayon, yung gusto kong i-share sa inyo, mayroon siyang, ayan, relay. Pag pinindot natin to yung number 2 switch, gagana yung relay bago gagana yung isang, ayan, naka-direct siya dito. Kuklose yung relay, gagana na yung isa, bali yun ang pangalawa.
yun ang ikukundim ko muna. Kung masira man ng isa, mayroong reserba. Okay? Kung hindi naman gaanong kalamigan yung panahon, kung nadadaanan, okay lang kahit isa. Kung magreklamo ng sobrang lamig, o sige, pagbigyan natin, ikabit ko siya ulit. At least uunahin ko lang, ikukundim ko siya. Then mayroon siyang thermostat. Ito yung nakalagay sa manual, thermostat. Sensor siya dito sa loob. Bali 3 sensor. Bali para safety siya kung anong nakadesign dito na maximum temperature, mag-o-open yung thermostat or yung thermal switch, thermal sensor tawag natin. Siya yung pinaka safety. Okay? Para hindi sobrang init. Hindi sobrang init, baka mapasok na yung gumagamit o hindi madaling masira yung heating element natin kasi nag-over capacity na yung temperature nya. Okay? Then ito yung tawag niya dito sa manual is interrupter. Water interrupter. Kung walang tubig dito, hindi siya switch on. Or siya yung pressure switch, siya yung magpapagana sa kabuuan ito ng heater. Pag may pressure ditong pumasok, ito yung input ng tubig, input, then naka-open lang dito, magpe-prefill yung tubig, didiretso-diretso yung pressure. Pero kung halimbawa may valvula dito, naka-close, babalik yan dito yung pressure, hindi siya o-open. Walang open na mangyayari. Kaya safety pa rin. Kailangan open lang to dito, papunta to ng shower. Yan. Para tuloy-tuloy lang ang open ng switch na to. Ito yung pinaka safety switch niya rin. Hindi gagana yung heater kapag hindi siya nag-switch on. Okay? Kasi dumaan dito yung galing dito sa thermostat o thermal switch, pumunta dito. Hindi siya magko-close, hindi siya pupunta doon ng heating element. Kagaya rin ito yung isa, papunta rin to sa switch number 2 na mag-o-on ng relay sa pangalawang element. Kaya open silang dalawa, safety. Walang delikadong gagana dire-diretso yung heating element. Okay, yun ang mga safety device niya. Ito, then yung thermal switch o thermostat yung dito nakalagay sa, ayan, pakita ko sa inyo yung manual. Isa siyang Espanyol. Ayan, Magito Interno 1, yung entrance nito. Interrupter rocker number 2, ito. Ayan, wala to dito ngayon kasi sa pang 12 kilowatt lang to yung ito. Dito ngayon wala siya dito nakalagay. Yan, papansin niyo wala. Relay lang. Then number 3, block KD terminal. Ito yung terminal block. Ayan, block KD terminal. Marunong din tayo mag-Espanyol ko konti. Yan, mapapansin nyo, tuerca, el contenedor di aqua. Ayan, tuerca rin sa atin, nut naman sa atin to, nut sa Bisaya, tuerca, tornilyo. Pagka medyo madali rin natin maintindihan. Then ito yung thermostato 63, ito siya, yan, thermostato yan dito. Ito yung thermostato, ito yung thermostato. Yan, thermostat or thermal switch, thermal sensor, magkaisa lang. Then ito naman yung pinaka interrupter, yung sinasabi niyang, yan, micro interrupter. Yan, yun siya yung nagko-control para gumana lahat. Ito siya yung pinaka safety device dito, or siya rin yung pinaka switch, safety switch. Kung walang tubig, hindi gagana pag walang pressure. Dalawa sila yung pinaka safety device dito. Yan. Okay, sana nakunan nyo ng ideya yan. Then napakadali lang din naman.
pag nag-trouble, pwede nyo nung i-condemn yung isa, gumagana pa yung isa. Pwede nyo tanggalin dito o dito sa main supply yung isa para wala nang tatakbo dito. Then yung isa na lang yung paganahin. Ganun lang kasimple. Kukondim lang natin. Pag gumana pa yung isa, magagamit pa natin yan. Diba? Sinishare ko yan sa mga hindi pa naka-encounter niyan. Then ipapakita ko sa inyo yung papalitan ko kung anong itsura nun. Then meron pa akong ipapakita rin sa inyo na electronic pa na siya, electronics style na siya. Napakadali ng pit-pitin. Maganda yun sa mga pambahay. Baka magustuhan nyo yun, yung model na yun. Ito hindi pwede pang bahay talaga to sa atin. Pwede lang to sa mga big time. Sa mga katulad ko lang, di bali nang magpakulo na lang ako ng tubig kaysa sa 4 kilowatt. Sa 1 hour mong gamit nito, ilang minuto lang yung takbo ng metro natin, talagang rapido talaga, kung Espanyol pa. Okay? Then pwede rin magamit to, ida-direct natin sa lababo. Ayan, meron siyang dito ito, ayan, diretso sa lababo yan. Parallel mo lang doon ng lababo para mainit yung ihilamos mo sa umaga, diretso shower. Ganun lang. I-off mo lang yung main switch pag ayaw mo nang mainit. Okay na, function na yung tubig diyan. Magbi-prefill na lang na walang heater na gumagana. Okay, kasi naka-off yung mga switch niya. Maliban na lang kung nag-direct na to yung mga switch na to, yun din problema. Then pwede rin magawa ng paraan yan, basta Pinoy. Okay? Ang sunod, i-install ko to doon, papalitan ko yun yung sira, then ipapakita ko sa inyo rin. Ayan, yun yung papalitan ko. Papalitan ng heater, grabe namang dumi dito. Grabe ko rin yung mga dumi na naliligo dito na pupunta. Ayan yung papalitan ko, din ito yung sira niya, napasukan na ng tubig kaya ayaw na mag switch on. Inirepair ko na, ilang araw lang din naman yung gamit, sira na rin, kaya palitan ko na lang din ng bago. Ayan na, kabit ko na siya sa lagayan. Then ito, mapapansin niyo, ito yung tinanggal ko. Diyan, tinanggal ko muna, kinumdim ko muna para isa lang yung gagana. Ito lang yung relay yung gagana, yung number 2. Medyo mainit naman siya, pwede naman siya pang emergency na panligo. Pag walang boiler, walang steam, pwede siyang pang emergency. Then isa pa palang idea, dapat kailangan naka-grounding tayo. Dito yung grounding niya, para halimbawa kung may mga earth detector tayo, yung grounding detector doon sa mga paneling, madidetect agad natin kung ground na siya. Kaya madali nating maagapan. Hindi delikado sa mga taong naliligo. Minsan hawakan dito, kung mayroon tubig, then mag-ground, delikado kasi tubig yun. Kaya kailangan mayroong grounding papunta sa mga paneling, or halimbawa kung metal, nakaground sa metal, sa mga barko, huwag kakalimutan may grounding talaga yung mga ito, mga shower heater o water heater, para iwas disgrasya sa mga taong gumagamit. Lalong lalo na ito exposed sa tubig, sa moist. Pag naliligo na mainit, yung moist ng steam, muusok, nagsisipasukan dyan. Kaya pag grounded na, na-detect doon ng earth detector o yung grounding detector sa panel, maagapan natin agad. Ayan na, natapos ko nang ikabit. Ayan, then kinondem ko lang muna yung isang heating element nya,
Kaya ngayon yung gumagana yung number 2 lang. Then tsaka ko na kakabit ulit kung sobrang lamig na talaga yung panahon. Then ayan, tinali pa talaga kasi ayan, grabing style nila. Tinatali pa yung shower kasi ginagamit daw pang hugas ng puwet. Ang dudugyot yung iba kaya naiinis yung iba, tinali. Yan, grabe yung katali nila. Try na natin. Yan, gumana na yung number 2. Yan. Then pwede na rin yung tubig. Pag walang steam, pwede na siyang gamitin. Hindi na malamig yung tubig na ibubugan niya. Meron ng init. Kaya pwede nang maligo kahit sobrang lamig. Kahit patay na yung boiler, merong emergency water heater, makakaligo pa rin yung mga tao. Ayan, din ipapakita ko sa inyo yung tinanggal ko. Din yung isang klase na medyo magandang klase, pwede pang bahay. Papakita ko rin sa inyo. Din ito na yung sinasabi ko, yung isang klase. Maganda siya, yan. Kung makikita ninyo, talagang formado din, malinis siyang klase. Ayan. I-screw lang, itutoks lang to sa halimbawa sa mga bahay. Pero may kalakihan din yung nito, power nito. Nasa 5.5 nga lang yung kalamangan nito. Mayroon na siyang variable resistor. Kaya kahit 5.5 siya, kung liit lang yung open mo ng regulator niya, maliit lang din yung ang kakainin niyang kuryente kasi hindi siya aabot ng 5.5. Kaya the best na rin ito pang bahay. Depende na rin kasi ito sa adjust ng volume control mo or yung variable resistor, para kung ilang temperature yung na select mo dito sa regulator, ko-close lang to, o open to, mamamatay yung heater niya, pero tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng tubig. Okay, yun lang ang kalamangan nito. Then electronic na siya, electronic control, hindi siya direct tulad nung isa na pinakita ko. Wala siyang katulad nito na parang rheostat o yung temperature controller. Direct lang 1 and 2. Yung 1 niya isang heater na yon, plus mo yung 2 magiging dalawang heater na, kaya 8 kilowatt sila. Ito napakaganda kasi mayroon siyang pinaka-regulator or yung volume control niya. Yan. Din medyo maganda na siyang tingnan. Electronic power control na siya. Okay? Kung magustuhan nyo to, kung mayroon dyan sa atin, medyo may kagandahan to. Nga lang, made in to Malaysia naman to. Yung isa made in yung boss made in Peru naman yun. Sa Peru naman yun. Din ito naman yung tinanggal ko. Yan yung ASEO naman, Korea naman to. Din yung sira pala nito is, papakita ko na rin sa inyo kung anong sira nito. Yung pinaka regulator nya rin, o yung selector nya, power selector nya. Ayan, ito yung sira. Then nag-leak na rin dito yung gasket. Yan, mapapansin niyo nag-i-stack na yung tubig dito. Delikado na rin. Kaya tinanggal ko na talaga, delikado na sa mga tao. Baka ma-ground doon, naliligo. Panay buting-ting dito ng selector switch, mag-ground. Ako pa yung mayayari kasi kung electrician tayo, halimbawa sa mga barko, hawak natin yung buhay din ng tao. Nakasalalay din sa electrician yung barko minsan kasi atin yung electrical control lahat. Kailangan yung mga grounded na yan,
agapan natin agad yan, kasi yun ang pinanggagalingan ng disgrasya. Wag naman sana. Kaya ito ganun din, pag hindi natin agapan to, tulad nito, ito nagkakaroon na ng umuusok-usok na kasi yung tubig dumadaloy na dito sa limit switch na to. Pag ito naman pala yung function nito, yung limit switch nya, i-on nya nito yung pinaka heating element. Diba, yung isa lang doon, yung sinilik mo sa number 1, isa lang siya yung gagana. Yung pangalawa, dalawa na sila, din pangatlo full na yon, naka number 3 na yon. Kaya ayan, sana nakunan nyo ng ideya yung isinare ko sa inyong video na to. Din ito lang yung pinaka safety nya rin, safety device nya rin to. Yung mag over yung temperature nya, automatic din to o-open. Then marireset din siya dito. Ito yung maganda kasi nare-reset. Yung iba wala, minsan pag nag-open na hindi mo na ma-reset, bubuksan mo na yun. Ito maganda rin klase to, kahit walang regulator katulad nito, maganda rin siya. Ito lang yung pangit kasi yung selector nya is nasa dito talaga sa yung pinaka switch nya is nasa selector. Din ngayon kung matubig na yung selector, delikado sa adjust, naliligo, basa yung kamay. Kaya talagang nagdesisyon na ako na tanggalin na to. I-peace out na lang to, matagal-tagal na rin yung gamit nito, meron namang spare. Kaya huwag na nating patagalin to, itapon na lang siya, or pwede naman siyang temporary na lang i-standby. Kung wala na talaga, magtsatsaga to. Pwede rin kahuyan natin, ilagay doon sa iba, pwede rin. Ayan, sana may napulot kayong konting ideya sa isinare kong video na to tungkol sa electric water heater or shower heater. Then maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Narating ko na yung 1K. Dahil sa inyo, parang ganado na akong magdagdag ng mga bagong videos. Din papagandahin ko pa yung paggawa ng video para lalo ko pa kayong makakapulot ng maraming ideya sa mga isinishare ko sa inyo. Basta't mayroon lang available, isishare ko sa inyo. Katulad nito, ito magandang klase ito, baka magustuhan ninyo sa mga bahay ninyo. Kung ako, the best siya yung klase na to. Yung dalawa, medyo may kalakihan yung gastos noon sa kuryente. Depende sa inyo. Basta't huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Then pakihit na rin yung notification bell dyan para lagi kayong updated na mayroon akong susunod na mga videos na isi-share ulit or i-upload sa YouTube channel ko na to. Maraming salamat. Bye bye.